Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo ng Swatch Plus. Good afternoon, Yusek Claire. Yusek Claire, there are now reports that the Sandigan Bayan has issued an arrest warrant against Senator Jinggoy Estrada over his non-bailable plunder case, although iniintay pa po yung mga document pagdating dito. But some people or even senators are linking ito pong paglabas ng mga kaso na may kagagawan daw po yung administrasyon. Even si Senate President Alan Peter Cayetano also alleged that Malacanang has been threatening senators aligned with the majority bloc. How do you respond po dito? Yun po siguro ang nais niyang iparating at ipapaniwala sa mga kababayan natin. Pero yan po ay walang katotohanan. Hindi naman po ang Pangulong nag-i-issue ng warrant of arrest. Alam naman po niya yan. Abogado naman po siya. At ang lahat ng ito, ang nagsampa po nito ay ang Ombudsman, Office of the Ombudsman, na alam naman nating independent constitutional body. So, ito po ang ipaalam natin kasi nababago na naman ang kwento, mahirap tayo maniwala sa mga fake news. In the same Facebook live video of Senate President Cayetano, he said that in this administration since 2022, it's the first time na magkaroon ng majority at Senate President na walang kamay ang Malacanang sa pagpili ng Senate President at committee. In a separate response, Senator Amy Marcos said they want to render us powerless so that the Senate will become a rubber stamp for their plans. Ano pong reply naman? Sinagot na po yan ng Pangulo sa kapiharaang Friday habang nasa Japan. At ang sabi po niya ay wala pong kamay ang Pangulo sa anumang pagdidesisyon kung sino ang magiging Senate President or sino magiging leader sa Senado. At sinabi po niya ito'y katawa-tawa. Tawanan lang po natin ang kanilang mga sinasabi. Yusek, nagkaroon po ba ng any meeting or audience si Senator Cayetano kay Pangulong Marcos in the recent days? Hindi ko po ito masasabi categorically na yes or no.